Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan, ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog, sa daan patungong Gaza, mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe, sa darating naman ang isang Etiopeng Eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang Eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya ay hinamak
at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binayagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumaksak, di niya binayaan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa inyo ay aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Purihin ang Diyos, siya ay papurihan. Yamang ang daing ko'y kaniyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli mong bubuhayin sa uling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nung sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na binabase natin ang ating pagbibigay, ang pagreregalo sa ibang tao, depende po sa relasyon natin sa taong iyon. Kapag mahalaga po ang tingin natin sa taong iyon, mag-iisip tayo ng regalo na karapat dapat doon sa taong iyon. Pero kung hindi naman natin ganun kalapit ang tao, minsan kung ano-ano na lang ang binibigay natin doon sa taong iyon. Uulitin ko po, kapag mahalaga ang tao, mahalaga ang ating nireregalo doon sa taong iyon. Kapag hindi ganun kahalaga yung tao, minsan kahit ano na lamang ibibigay natin doon sa taong iyon. Total naman, tatanggapin na yan. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay ngayong tanghali na ito? Dahil mga kapatid, tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay nakatanggap ng regalo mula sa Diyos. At ang regalong tinanggap natin mula sa Diyos ay hindi kung ano-ano lamang. Bagkus ang regalong ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay ang kanyang nag-iisang anak. At yung nag-iisang anak ng Diyos, ano ang kanyang ipinagkaloob sa atin? Buhay. Yung kanyang sariling buhay, inialay sa atin. Sa madaling salita mga kapatid, kung titingnan ang bawat isa sa atin ng Diyos, ang tingin sa atin ng Diyos, mahalaga. Ang tingin sa atin ng Diyos, importante. Dahil ang ipinagkaloob niya ay ang kanyang nag-iisang anak. At ang ipinagkaloob ng kanyang nag-iisang anak, walang iba, kundi ang kanyang buhay. Mga kapatid, siguro ito po yung isang bagay na pinapaalala sa atin sa araw na ito. Ang halaga natin sa mata ng Diyos. May mga pagkakataon po sa buhay natin, minsan tinatanong natin yung ating sarili, may halaga pa ba ako sa mundong ito? Marahil sa isang pamilya, kapag hindi ka na napapansin ng inyong mga magulang, ng inyong mga kamag-anak, marahil tinatanong mo, may halaga pa ba ako sa pamilyang ito? Sa inyong mga opisina, sa inyong pinaghahanap buhay, kapag hindi ka na minsan binibigyan ng pagkakataong umusbong, pag hindi ka na binibigyan ng pagkakataong lumago sa iyong hanap buhay, minsan natatanong mo, may halaga pa ba ako? Pero mga kapatid,
ang pinakamagandang pagpapaalala sa atin sa araw na ito ay ang kahalagahan sa atin ng Diyos. Sa madaling salita, sa mata ng Diyos, tayong lahat ay mahalaga. Sa mata ng mahal na pong Jesus Nazareno, tayong lahat ay mahalaga. Kaya pwede mong sabihin sa katabi mo, may halaga ka. Mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pangalawang bagay, mga kapatid, may mga pagkakataon, sabi ko nga po, na minsan ang pakiramdam natin sa ating sarili, wala na tayong halaga sa mundo. Wala na tayong lugar sa mundo. Pero sa mga pagkakataon na nararamdaman natin at nararanasan natin ang mga pagkakataon na ito, di ba minsan na panghihinaan tayo ng loob? Minsan umaayaw tayo sa buhay. Wala naman pala akong halaga. Wala naman palang tumitingin sa akin na ako ay mahalaga. Wala naman palang importante ang buhay ko sa iba. Kaya minsan nawawalan tayo ng lakas ng loob. Pero napakaganda po mga kapatid ng pagpapaalala sa atin ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Ang sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sa mga pagkakataon na tayo ay nanghihina ang kalooban, may nagbibigay sa atin ng buhay. Sa mga pagkakataon na latang-lata na tayo sa buhay natin, may pinagkakaloob sa atin ng buhay mula sa Diyos. At saan nagmumula ang buhay na ito? Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya. Sa pagtanggap natin kay Kristo. Kapag tumatanggap po ba kayo ng komunyon, kapag tinatanggap niyo po ba ang katawan ni Kristo sa banal na Eukaristiya, lumalakas po kayo? Kapag kayo po ba ay tumatanggap ng komunyon sa banal na Eukaristiya, nararanasan niyo po ba ang buhay na ipinagkakaloob ni Jesus? Sana naman po. Dahil yan ang pangako ng Panginoon, na yung tinatanggap natin sa Eukaristiya, hindi lamang simpleng tinapay, kundi katawan ni Kristo na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo na magpapalakas sa atin sa buhay. Kaya nga mga kapatid, kung tutuusin, ang bawat isa sa tumatanggap sa atin ng Eukaristiya, dapat maging buhay. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, buhay ba? Baka inaantok na. Kung siya ay buhay, mga kapatid, nangangahulugan din na siya dapat ay maging buhay na Kristo para sa iba. Alam nyo po, lagi ko itong binibiro. Pagkatapos ng misa, anong sinasabi ng mga pari? Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Anong isinasagot natin? Salamat sa Diyos. Magpapalakpakan pa po tayo. Tama po ba? Pero minsan napapaisip ako, bakit kaya natin sinasabing salamat sa Diyos? Salamat ba sa Diyos dahil tapos na ang misa? Tapos na yung mahabang sermon? O salamat sa Diyos dahil tayo ay tumanggap ng buhay? Salamat sa Diyos at tayo magiging buhay na Panginoon para sa iba. Mamaya ho, pagkatapos ng misa, may mga taong magtatanong sa inyo, saan kayo galing? Anong sasagot ninyo? Sa simbahan ng Quiapo. At sasagutin ninyo, nagsimba ako doon. Pero may mga kapitbahay pa rin kayo at makakasalubong kayo na magsasabing, nagsimba ka. At kapag sinabi mong, oo, sana po ang sasabihin niya sa inyo, oo nga, mukha kang nagsimba
dahil buhay si Jesus sa iyo. Pero minsan mas nakakalungkot kapag sinabi niyang, nagsimba ka? Parang hindi naman. Parang hindi naman halata. Baka kasi hindi buhay ang Panginoon. Mahalaga ang bawat isa sa atin sa mata ng Diyos. At kung mahalaga naman ng Diyos sa buhay natin, nawa sa Kanyang patuloy na pagbibigay buhay sa ating mga kalooban at puso, maging buhay na Jesus din tayo sa ating mga sariling buhay. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan lang po tayo ng dalawang bagay. Sa mata ng Diyos, sa mata ng mahal na pong Jesus Nazareno, mahalaga ka. Pangalawa, kung ikaw ay mahalaga sa mata ng Diyos, nawa maging buhay na saksi ka, maging buhay at buhay ang mahal na pong Jesus Nazareno sa iyong pakikipagkapwa-tao, sa iyong pakikitungo, sa iyong pakikipagrelasyon sa iyong kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay isinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Ang ating panalangin, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eucharistia ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan. At sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ang kanilang pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyon. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.